Marshall Peak, Kabanata 237. Sino ang guro ngayon? Pinangunahan ni Zemo ang kanyang Monster Beast Army sa lugar kung saan namatay si Jinhao, ngunit pagkatapos maghanap sa tumpok ng alikabok sa mahabang panahon, hindi pa rin niya mahanap ang kanyang soul-controlling insect. Hindi maiwasang lumubog ang ekspresyon ng mukha niya dahil nanlamig ang magandang mukha niya. Ang bawat isa sa soul-controlling insects ng Tianlang Dynasty Cultivator ay lubhang mahalaga. Hindi dahil ang mga insekto mismo ay mahalaga, ngunit sa halip ay mayroon silang sariling mga thread ng spiritual energy na nakakabit sa kanila. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat balewalain, kapag sila ay nahulog sa mga kamay ng isang kaaway at nasunog, ang kanilang espiritual na enerhiya ay masisira. Kung ang isang tao ay makakatagpo ng gayong dagok sa isang matinding labanan, posibleng matalo at mawalan pa ng buhay. Sa makatuwid, sa tuwing ang isang kinokontrol na Monster Beast ay namatay, si Zemo ay susugod sa lugar kung saan namatay ang Monster Beast at kukunin ang kanyang soul-controlling insect. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito mahanap. Nang maramdaman ang pagbabago sa ekspresyon ni Zemo, si Leng Shan, na sumusunod sa kanyang likuran, ay hindi napigil ang mapangiti, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Tumuso si Zemo at ipinikit ang kanyang mga mata, maingat na naramdaman ang kanyang paligid. Bagamat hindi niya nalinang ang kanyang divine sense at hindi makapaghanap sa malawakang sukat, ang mga nakakalat na mga thread ng spiritual energy ay pareho ang pinagmulan ng kanyang sarili, kaya't naiintindihan niya ang mga ito mula sa isang maikling distansya. Pagkatapos ng maikling pagsisiyasat, isang kakaibang tingin ang lumitaw sa magandang mukha ni Zemo, at mabilis siyang lumingon sa isang tiyak na direksyon, ang kanyang magagandang mata ay namumulaklak na may kakaibang liwanag. Mabilis na kumalat ang 12-dosenang Monster Beast at pinalibutan ang lugar. Natigilan si Leng Shan, sa kilos at kilos ni Zemo, may napansin siyang bakas ng pagkabalisa. Kinasusuklaman niya si Zemo hanggang sa buto, kinasusuklaman niya dahil sa ipinangako niya ang kanyang virginity kay Jinhao, at lalo siyang kinasusuklaman dahil sa pag-arte ng walang kabuluhan. Inakala niya na si Zemo ay nakatakdang magdusa ng malaking kawalan sa pagkakataong ito, kaya palihim niyang pinanood ang palabas na may masayang puso, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Nandito pa kaya ang master na pumatay kay Jinhao? Hindi ba't ito ay katulad ng pagkahulog sa sarili sa bitag? Huwalala. Ang tunog ng mga kaluskos ng mga dahon ay nagmula sa gubat, at nakita ng mga mata ni Leng Shan ang isang tumatakbong figure. Itinuro ni Zemo ang kanyang daliri, at ang 12-dosenang Monster Beast ay sumugod sa direksyon ng figure. Maririnig ang mga hagikak habang siya ay tumawa at sumigaw. Huwag kang tumakbo, hindi ka makakatakas sa aking soul-controlling insect. Tumakbo ka man hanggang sa dulo ng mundo, kailangan mong bumalik at hanapin ako. Sundin mo ako ng masunurin at hindi kita pahirapan. Oo, alam kong may mali sa bag na iyon. Mula sa loob ng kagubatan ay dumating ang isang tinig na puno ng pagkagalit. Nang marinig ang boses na ito, hindi napigilan ni Zemo na tumawa ng malakas. Natigilan si Leng Shan, sa mga kilos at kilos ni Zemo, may napansin siyang bakas ng pagkabalisa. Siya pala ang pumatay kay Jinhao. Tinamaan din siya ng soul-controlling insect. Ang taong ito ba ay isang tulalo o isang baboy? Gaya ng inaasahan, tumigil sa pagtakbo ang lalaki sa batan. Hindi nagtagal, napalibutan siya ng 12-dosenang Monster Beast at nahuli. Pagkatapos, casual siyang naglakad pabalik sa kanila. Nang makita niya ang mukha ng taong ito, hindi napigilan ni Leng Shan na manginig, at sumilay sa kanyang mga mata ang hindi makapaniwalang hitsura. Nakilala ni Jinhao si Yang Kai. Paanong hindi siya makikilala ni Leng Shan? Gayunpaman, tiyak na dahil nakilala niya ito kaya mas lalong hindi makapaniwala si Leng Shan. Nakatitig ng malalim kay Yang Kai, ang kanyang isip ay tumatakbo habang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan ng sitwasyong ito. Ang mukha ni Yang Kai ay napuno ng ayaw na ekspresyon habang siya ay walang magawang naglakad pabalik at tumayo mga 300 talampakan ng layo mula kay Zemo. Nakangiting mapait, tinanong niya. Miss, anong klaseng bag iyon? Ito ang natatanging soul-controlling insect ng aking Tianlang Dynasty. Dahil nahawa ka na, subordinate na kita. Matiyag ang paliwanag ni Zemo, tinitingnan si Yang Kai mula ulo hanggang paa. Nang makitang teenager pa lang siya, napuno ng pagtataka ang magagandang mata nito. Paano niya naisip na ang taong pumatay kay Jinhao ay napakabata pa? Ha, hindi ko dapat hinawakan ang katawan ni Jinhao. Huminga ng malalim si Yang Kai. Puno ng kalungkutan, agad siyang ngumisi. Miss, ngayong subordinate mo na ako, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang painitin ko ang higaan mo sa gabi? Kinagat ni Zemo ang kanyang mga labi at ngumiti. Malandi ang sagot niya. Oo naman, pero natatakot ako na hindi mo ito kakayanin. Ang kabilang partido ay hindi napigilan. Hindi napigilan ni Yang Kai na imulat ang kanyang mga mata. Kinuha ni Zemo ang kanyang ekspresyon at humajijek. Kung may sasabihin ako sa iyo na kapakipakinabang, pwede mo ba akong bitawan? Biglang tanong ni Leng Shan, ang kanyang pares ng magagandang mata ay nakatingin ng diretso kay Yang Kai. Anong klaseng impormasyon? Kumunat ang noo ni Zemo. Tungkol sa kanya. Walang ekspresyong itinuro ni Leng Shan si Yang Kai. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, ngunit kumirot ang kanyang puso habang palihim niyang ipinapaikot ang kanyang yuan chi.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng babaeng Ghost King Valley na disipulong ito, sigurado siya na hindi ito makakabuti para sa kanya. Napapaligiran ng 12-12 ng Monster Beast, kung lahat sila ay sumugod, kakailanganin niyang gamitin ang kanyang Yang Inflammation Wings para makatakas. Ay pagdako mo muna. Sinubukan ni Leng Shan na makipagtawaran. Hindi kita kayang bitawan. Dahan-daang umiling si Zemo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Leng Shan habang hinihintay siyang magpatuloy. Pero, mas kaya kitang trituhin, at most hindi kita ibubuli sa hinaharap. Tandaan mo ang sinabi mo, kung hindi, mamatay man ako kasama mo, hindi na ako magdaranas ng ganoong uri ng kahihiyan. Nang makamit ang kanyang layunin, itinuro ni Leng Shan si Yang Kai at sinabing, ang lihim na sining na nililinang ng taong ito ay may katangiang yang. Nakipag-away si Leng Shan kay Yang Kai noon kaya natural na alam niya ang katangian ng kanyang Yuan Qi. Ang katangiang ito ay ang kaaway ng soul-controlling insect. Kaya nang makilala ni Leng Shan si Yang Kai, alam niyang wala ito sa kontrol ng soul-controlling insect. Nagkunwari siyang nasa ilalim ng kontrol para matalo siya sa sarili niyang laro. Naramdaman ni Leng Shan na sa lakas ni Yang Kai, hindi niya magagawang patayin si Zemo. Sa 12-12 ng Monster Beast dito, kapag umatake si Yang Kai, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Mas mabuting sabihin ang totoo bago siya mamatay at samantalahin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ilang mga benepisyo para sa kanyang sarili. Kaya pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagpasya siyang sabihin kay Zemo ang totoo. Wala siyang pakialam kung sino ang namatay, sarili niya lang ang inaalala niya. Agad na tumigas ang ngiti ni Zemo sa kanyang mukha nang ibinaling niya ang kanyang ulo at malamig na nakatitig kay Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, pilit na pinaalis ni Yang Kai ang soul-controlling insect sa kanyang katawan, kinurot ito sa kanyang kamay, at ngumisi. Alam kong ang insektong ito ay may hibla ng iyong kaluluwa na nakakabit dito. Kung ayaw mo ang iyong kaluluwa ay masira, maging masunurin, kung hindi, susunugan ko ito kaagad. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zemo, namumutla ang maganda niyang mukha. Paulit-ulit nang inisya ni Yang Kai, nananatiling kalmado at ayos. Nanatiling walang ekspresyon si Leng Shan, nananatiling walang pakialam. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tinakpan ni Zemo ang kanyang bibig at tumawa. Dapat ay sinunog mo ito habang hindi ko pinapansin. Sa ganoong paraan, nasugatan ako at marahil ay nagkaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Pero kung gusto mong gamitin ito para takutin ako, nakakagawa ka ng malaking pagkakamali. Oh, gusto kong marinig ang mga detalye. Nakataas ang kilay ni Yang Kai, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Malamig na sinabi ni Zemo, dahil alam mo na ang isang hibla ng aking kaluluwa ay nakakabit sa insektong ito, alam mo ba na maaari ko itong bawiin? Habang nagsasalita siya, gumalaw ang pag-iisip ni Zemo at ang sinulid ng kaluluwa na nakakabit sa insekto ay nanambalik sa kanyang isipan. Hindi lamang si Yang Kai ay hindi nagulat, ngunit nagsimula rin siyang tumawa, ang kanyang tawa ay lumalakas at lumalakas, gamulong na parang kulog. Ang ligaw at walang pidya na pagtawa ay naging sanhi ng hindi komportableng pakiramdam ni Zemo. Napakakalma ng binata na ito, maaaring mayroon pa siyang ilang mga panlilinlang sa kanyang manggas, o nabaliw na siya. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang mapagmataas na ekspresyon, malinaw na malinaw ang kanyang isip, nasaan ang mga senyales ng pagkabaliw. Kung ito ay ibang tao, si Zemo ay magiging interesado na tanggapin siya bilang isang subordinate, ngunit dahil siya ay isang cultivator na nilinang ang yang attribute na si Yuan Qi, talagang hindi niya ito mapapayagan na mabuhay. Ang magandang mukha ni Zemo ay puno ng pagpatay na layunin habang itinataas niya ang kanyang jade puting kamay at uutusan na sana ang Monster Beast na umatake nang biglang tumigil sa pagtawa si Yang Kai at malamig na tinitigan si Zemo, sumisigaw. Sa tingin mo ba mapapatay mo ako? Ah, biglang tumili si Zemo, napahawak sa ulo niya. Gamit ang dalawang kamay habang nanginginig ang malambot niyang katawan. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Leng Shan, natigilan siya sa sumisigaw na Zemo, pagkatapos ay tumangala sa laging kalmado at nakakulong na si Yang Kai, saglit na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano ang nangyayari? Ano nga ba ang nangyari sa 2 taong ito? Hindi man lang nakita ni Leng Shan ang anumang senyales ng pag-aaway ng dalawa, nag-uusap lang sila at nagtatawanan, ngunit si Zemo ay biglang sinalubong ng ganoong kamalasan. Umuungot. Ang emosyonal na pagbabago ni Zemo ay pumukaw sa reaksyon ng ilang dosenang halimaw na hayop, bawat isa sa kanila ay naglalahad ng kanilang mga pangil kay Yang Kai, umuungal habang papalapit sa kanya. Gawin mo itong Monster Beast, Scram, kung hindi, sisirain ko ang iyong Divine Sense ngayon at gagawin kang tulala. Malamig na pagbabanta ni Yang Kai. Tiniis ni Zemo ang matinding sakit sa kanyang isipan at hindi nang ahas na mag-alinlangan, mabilis na nagutos. Ang ilang dosenang Monster Beast ay tumitig kay Zemo saglit bago pinigilan ang kanilang puot at umatras, huminto lamang pagkatapos ng 1,000 metro o higit pa, mahigpit na pinalibutan silang tatlo. Ang bait mo naman. Tumisi si Yang Kai habang humakbang pasulong, inabot at hinawakan ang buhok ni Zemo, binuhat siya. Ang gayong marahas at malupit na ugali ay nagdulot ng pagtibok ng puso ni Leng Shan, at hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Buti hindi ka na gumalaw, haharapin kita mamaya. Malamig na sumulyap sa kanya si Yang Kai, dahilan para mapahinto kaagad si Leng Shan at tumitig kay Yang Kai ng may gulat at takot.
Kalahating taon na ang nakalilipas, nang kinubkob ng kanyang kapatid at kapatid na babae ang disipulong ito ng High Heaven Pavilion, siya ay isang Separation and Reunion Boundary Third Stage Cultivator. Sa ilalim ng pagkubkob nilang tatlo, napilitan siyang tumakas na parang asong gala. Ngunit sa pagkakataong ito, nang muli silang magkita, walang kahirap-hirap niyang nakuha ang Zemo ng dinastiyang Tianlang. Alam na alam ni Leng Shan ang lakas at kayabangan ni Zemo. Sa kanyang soul-controlling insect, makokontrol niya ang maraming monster beast at cultivator, at ang kanyang sariling lakas ay pambihira din. Paano matatalo ni Yang Kai ang gayong tao sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa? Ngayon lang, para makipagkompetensya para sa kaunting benepisyo, ibinenta niya siya. Sa pag-iisip ngayon, hindi mapigilan ni Leng Shan na makaramdam ng kaunting takot. Masyadong mabilis na nagbago ang sitwasyon. Ang mga hiyawan ni Zemo ay unti-unting tumigil, ang kanyang katawan ay tumutulo ng pawis, binabad ang kanyang damit, inilantad ang kanyang katanji tanging katawan sa harap ni Yang Kai. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng katigasan ng ulo at pagayaw, nakatitig ng may puot kay Yang Kai, ang kanyang magandang mukha ay puno ng mapait na hinanakit. Mukhang, hindi mo pa rin maintindihan kung sino ang namamahala. Inabot ni Yang Kai at inihagis siya sa lupa. Muling umalangaw ang nakakaawang mga iyak ni Zemo, ngunit sa pagkakataong ito ay mas nakakaawa ito kaysa dati. Habang sumisigaw, patuloy na gumulong-gulong si Zemo sa lupa, na parabang dinaranas siya ng pinakamatinding pagpapahirap sa mundo. Habang umabot sa tenga ni Leng Shan ang kanyang mga pagiyak, hindi niya maiwasang manginig. Hindi. Huwag. Huwag mo na akong pahirapan. Nagpumiglas si Zemo na bumangon at lumapit sa paanan ni Yang Kai, inabot at niyakap ang isang bukong-bukong niya, tumangging bumitaw. Ang gulo-gulo niyang buhok ay basang-basa ng pawis nang tumangala siya sa kanya at nagmamakaawa sa nanginginig na boses. Makikinig ako. Makikinig ako sa anumang sasabihin mo, huwag mo na akong pahirapan. Marshall Peak, Kabanata 238. Masyadong mabilis ang pagbabago ng sitwasyon. Yumuko si Yang Kai at mahinahong tumingin sa kanya. Talagang masunurin ka na ba ngayon? Mabilis na tumango si Zemo, ang pahirap na naramdaman niya mula sa kanyang kaluluwa ay mas malala pa sa kamatayan, ngunit hindi niya napigilan. Walang sino man sa mundong ito ang makatiis ng ganoong sakit, hindi dahil sa wala siyang sapat na gulugod, ngunit sa halip ay ang puso ni Yang Kai ay sadyang masyadong walang awa. Hindi mo ba ako susuwayin sa hinaharap? Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay dumampi sa kanyang mga pisngi. Pinisil ni Zemo ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pagiyak. Hindi kita susuwayin. Makahulugang ngumisi si Yang Kai habang iniunat niya ang kanyang daliri, marahang ibinuka ang bibig ni Zemo, pagkatapos ay hinabot ang loob at tinutokso ang kanyang mabangong dila. Nanlaki ang mga mata ni Zemo, hindi nang ahas na magpakita ng kahit kay titing na kawalang kasiyahan, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan at katalinuhan, ang kanyang dila ay parang ahas na nakabalot sa daliri ni Yang Kai, patuloy na sumisipsip. Napakaganda ng kanyang teknik, kung hindi niya nakayapang asarin si Leng Shan kaya hindi niya napigilan ang sarili. Ang kanyang dila ay pumulupot sa kanyang mga daliri, minsan ay humihigpit at minsan ay lumuluwag. Hindi nagtagal, ang kanyang mga mata ay lumundag sa pagnanasa, at ang mga pinipigilan na hingal at hilenghing na naging sanhi ng pagtakbo ng imahinasyon ng isang tao ay tumunog sa tamang oras. Nagmamadaling ibinaling ni Leng Shan ang kanyang ulo at bamulong. Walang hiya. Tumangala si Yang Kai sa kanya at ninisyan, binawi ang kanyang daliri sa bibig ni Zemo, pinunasan ito sa kanyang damit, at kinurot ang kanyang pisngi. Si Zemo ay nagpakawala ng isang nakakaawang sigaw, ang kanyang naluluhan na mga mata ay nakatitig kay Yang Kai ng may hinaing. Kahit na alam kong umaarte ka, ang ganda talaga ng ekspresyon mo. Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Tumiti si Zemo, kaming mga kababaihan ng dinastiyang Tian lang ang pinakamalakas na sumasamba. Napakalakas mo, hindi ako makapaghintay na mahulog sa iyo, paano ka umaarte? Isa lamang akong Separation and Reunion Boundary 7th Stage Cultivator, paano ako maituturing na malakas? Napangiti si Yang Kai. Biglang napalitan ang ngiti sa mukha ni Zemo, ngunit agad itong ngumiti muli. Walang ibig sabihin ng realm, at napakabata mo pa. Bigyan ka ng sapat na oras, ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa iba. Magandang pambabala. Gusto ko ito. Tumawa si Yang Kai. Umayos siya at sinabi, bumangon ka. Oo, si Zemo ay masunurang bumangon at tahimik na inayos ang kanyang mga damit. Sa harap ni Leng Shan at Jinhao, siya ang Panginoon, ngunit sa harap ni Yang Kai, siya ay naging isang masunurang lingkod, na hindi nang ahas na magpakita ng kahit kititing na kawalang galang. Ayaw maranasan ni Zemo ang parehong pahirap na katatapos lang niyang maranasan. Malamig na tiningnan ni Yang Kai si Leng Shan at tumawa. Hindi natural ang ekspresyon ni Leng Shan. Nagkaroon ng hiya at sama ng loob. Ngunit higit pa riyan, ito ay kahihiyan at hindi pagpayag. Hindi pa banggitin ang hidwaan sa pagitan niya at ni Yang Kai, ang katotohanang pinagtaksilan niya lang si Yang Kai ay sapat na para ihatid siya sa walang hanggang kapahamakan. Nagtaksil lang siya sa iba. May ibang may kontrol sa kanyang buhay at kamatayan. Tulad ng sinasabi, ang ilog ay umaagos sa silangan sa loob ng 30 taon at ang ilog ay umaagos sa kanluran sa loob ng 30 taon. Ngunit ang 30 taon ay isang kisap mata lamang.
Tumingin si Zimo kay Yang Kai at pagkatapos ay kay Leng Shan. Mahina niyang sinabi, gusto mo bang mamatay siya? Madali ko siyang mapatay. Siya ay isang matalinong babae at natural na nakita ang nakamamatay na layunin sa mga mata ni Yang Kai. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Leng Shan at nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang, tinitigan sina Yang Kai at Zimo ng buong pagbabantay, puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Madali lang naisipin na kung talagang gusto ni Yang Kai na mamatay siya, tiyak na lalaban si Leng Shan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang umiling si Yang Kai. Hindi napigilan ni Leng Shan na makahinga ng maluwag, nakatitig kay Yang Kai at nagtanong. Bakit? Bakit ano? Naiinip na tanong ni Yang Kai. Bakit mo ako pinakawalan? Tinanong ni Leng Shan ang mga pagdududa sa kanyang puso. Ang ating mga elder ay may hindi mapagkakasunduang awayan, at mayroon din tayong mga hinaing sa pagitan natin. Hindi ako naniniwalang magiging napakabait mo para iligtas ang aking buhay. Madali mo nang kitilin ang buhay ko. Kung tutuusin, mabuti akong tao, sapat na bang dahilan iyon? Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Si Zimo sa gilid ay pumulupot sa kanyang mga labi, si Leng Shan ay ngumiti din ng mapanlate. Kung talagang mabuting tao ka, bakit hindi mo siya pinatay? Dapat hinayaan mo siyang alisin ang mga insektong iyon sa katawan ko. Hindi mo man ako papatayin ngayon, makokontrol mo pa rin ang buhay at kamatayan ko. Paano mo matatawag na mabuting tao ang iyong sarili? May mga kwalifikasyon ka ba para tanungin ako? Tumisi si Yang Kai. Ang iyong Ghost King Valley ay isang evil sect, ngunit hindi ibig sabihin na mabuti kang tao, tama ba? Sagot ni Leng Shan. Hindi ko sinabi na mabuting tao ako. Napakatalam ng dila. Tuyong umubo si Yang Kai. Tumingin kay Zimo, sinabi niya. Alisin ang mga insektong iyon sa kanyang katawan at ipaalam sa kanya kung ano ang mabuting tao. Nang inag ang katawan ni Zimo, tinitigan niya si Yang Kai nang hindi makapaniwala, hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong desisyon ang binatang ito. Siya ba ay isang tanga? Kung wala ang mga soul-controlling insect na iyon, paano niya makokontrol ang babaeng ito? Maging si Leng Shan ay natigilan nang marinig niya ang pangungusap na ito, ngunit agad na nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. Hindi na mauulit ang mga utos ko sa pangalawang pagkakataon. Malamig na tinitigan ni Yang Kai si Zimo. Mapait na ngumiti ang huli at lumapit kay Leng Shan, ang kanyang puso ay puno ng pakiramdam ng pagkatalo. Talagang nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan niya at ni Leng Shan. Bagamat may mga hinaing siya sa binatang ito, kung tutuusin, pareho silang cultivator ng Great Han Dynasty. Sa panahong ito, dapat talaga silang magtulungan. Ang swerte mo talaga. Bulong ni Zimo, may bakas ng inggit sa kanyang boses habang iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa tiyan ni Leng Shan, pinaikot ang kanyang yuan chi. Pagkaraan ng ilang sandali, namutla ang mukha ni Leng Shan at namutla siya, nagsuka ng uod mula sa kanyang bibig. Mabilis na inalis ni Zimo ang uod, ngunit hindi na nakatiis si Leng Shan at sumugod sa gilid para sa muka. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinunasan niya ang kanyang bibig at dahan-daang naglakad pabalik, ang kanyang ekspresyon ay komplikado habang nakatitig kay Yang Kai. Nagulat siya at nagulat na nabawi niya ang kanyang kalayaan ng ganoon na lamang. Pinatay mo ba si Jin Hao? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Leng Shan. Oo, tumanggo si Yang Kai. Gusto mong maghiganti. Mabibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko siya ipaghihiganti. Dahan-daang umiling si Leng Shan, biglang nanlamig ang kanyang mga mata habang iniunat niya ang kanyang kamay kay Yang Kai, nanunuya. Pero hindi ako naniniwalang pakakawalan mo talaga ako. Sa isang pagsabog ng iyak, isang mukha ng tao ang lumitaw sa kanyang palad at direktang sumugod sa katawan ni Yang Kai. Ito ang lihim na pamamaraan ng Ghost King Valley, ang Ghost King Seal. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zimo at akmang kikilos na siya, ngunit pinigilan siya ni Yang Kai. Ikaw. Si Leng Shan ay nagmamadaling umatras, nakatingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Matapos matamaan ng Ghost King Seal, imposible para sa isang tao na aktibong kontrolin ang kanilang katawan. Ang sama ng loob na espiritu ay higit pa sa sapat upang sirain ang kamalayan ng isang tao at pagkatapos ay sakupin ang kanilang katawan. Napakalinaw ni Leng Shan na sa liblib na mundong ito, may mga panganib sa lahat ng dako, kahit na mabawi niya ang kanyang kalayaan, walang pag-asa na mabuhay. Walang gaanong pag-asa para mabuhay sila. Kung makatagpo sila ng ibang mga martial artist ng Tianlang Dynasty, sila ay papatayin at aalipinin. Kaya mas mabuting direktang sirain ang kamalayan ni Yang Kai at kontrolin ang kanyang katawan. Ang pagkontrol kay Yang Kai ay katumbas ng pagkontrol kay Zimo, sa ganitong paraan magkakaroon ng sapat na kapital si Leng Shan. Gayunpaman, ang Ghost King Seal ay walang epekto, paanong hindi siya magugulat? Oo naman, hindi ka talaga mabuting tao. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Matagal na niyang nakikita ang hindi pagpayag at ambisyon ni Leng Shan. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang aksyon ay sadyang akitin siya sa paggamit ng Ghost King Seal. Nasaan ang aking Ghost King Seal? Tanong ni Leng Shan. Gusto mo, ibabalik ko sa'yo. Si Yang Kai ay malamig na sumangot, at ang mukha ay lumipad palabas sa katawan ni Yang Kai at bumalik sa katawan ni Leng Shan. Si Leng Shan ay hindi nang ahas na manatili pa. Pagtalikod niya, tumakbo siya palayo. Tahimik na nakatingin si Zimo sa gilid, ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Pinapabayaan mo siya ng ganon-ganon lang. Gusto kanyang salakayin ngayon lang. Ang mga umaatake sa akin ay dapat magbayad ng halaga.
Tumisi si Yang Kai. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, biglang bumagsak si Leng Shan sa lupa at nagpakawalan ng malungkot na sigaw. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, hindi napigilan ni Zemo na manginig. Ngayon lang din siya pinahirapan ng ganito, sa sobrang sakit na gusto na niyang mamatay agad, pero hindi niya makuha ang hiling niya. Ngayon siya ay isang manunood lamang. Paano niya nagawa? Hindi mo ari ni Zemo. Ang pagpapahirap kay Leng Shan ay mas miserable kaysa kay Zemo. Matapos ang isang stick ng insenso, huminto ang pag-ungol, ngunit si Leng Shan ay tuluyan ng nahimatay. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Ibalik mo siya. Oh, si Zemo ay masunarang humakbang pasulong at binuhat ang walang malay na si Leng Shan pabalik. Sa pagtingin sa basang-basang Leng Shan, hindi mapigilan ni Zemo na makaramdam ng simpatiya. Kailangan kong bumawi, huwag mo akong istorbohin. Naglakad si Yang Kai sa gilid. Naka-cross-leg, sinimulan niyang ibalik ang kanyang lakas. Makalipas ang kalahating araw, dahan-daang nagising si Leng Shan, ngunit pagkagising niya, muli siyang tumili. Muli siyang nahimatay. Natakot si Zemo at naging mas maingat kapag nakikipag-ugnayan kay Yang Kai. Nalaman niya na ang binatang ito ay malupit at walang awa, nang walang kaunting awa sa mas patas na kasarian. Si Leng Shan at siya ay parehong first-class beauties, ngunit nang pahirapan niya sila, wala siyang kahit kititing na pag-aalinlangan o awa. Masyadong kakilakilabot ang gayong tao. Isang ganap na cold-blooded pervert. Makalipas ang isang araw, muling nagising si Leng Shan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya pinahirapan ni Yang Kai. Ang kanyang lakas ay nasa Yuan Chi boundary lamang at hindi pa niya nalilinang ang kanyang divine sense, kaya kung patuloy niya itong pahirapan, natatakot siya na baka maging tanga siya. Nakatingin kay Yang Kai na naka-cross-leg sa lupa sa di kalayuan, ang mukha ni Leng Shan ay puno ng takot. Matagal siyang kinumbinsi ni Zemo bago siya tuluyang nang inag at humakbang sa harapan ni Yang Kai, ang kanyang mga labi ay nakaawang, ang kanyang mukha ay mapatla, hindi nangangahas na huminga. Kahit na siya ay kontrolado ni Zemo noon, ito ay isang bag lamang sa kanyang katawan. Pero ngayon, ang kanyang kaluluwa ay kinokontrol at ang High Heaven Pavilion na disipulong ito ay nakikipaglaro sa kanya na parang isang laruan. Nakatakas lang siya sa yungib ng lobo, nahulog lang siya sa yungib ng tigre. Hindi mapigilan ni Leng Shan na malungkot. Sigh. Matagal nang napansin ni Yang Kai ang paglapit ng dalawang babae, ngunit nakapikit pa rin siya at nagmumuni-muni, nagkukunwaring hindi napapansin, para lang makita kung may iba pa silang iniisip. Maganda ang resulta ng pagsusulit, Zemo man o Leng Shan, sila ngayon ay napakamasunurin, hindi nang ahas na magpakita ng kahit kaunting kawalan ng respeto. Pagmulat ng kanyang mga mata at pagtingin kay Leng Shan, hindi napigilan ng huli ang pag-urong, ngunit nahuli siya ni Zemo. Hindi ka pa rin humihitawad. Hindi alam ni Zemo kung anong klaseng mood siya ngayon, kaya marahan niyang itinulak si Leng Shan palayo. Ang mga mata ni Leng Shan ay kumislap na may bakas ng kahihiyan, kinagat ang kanyang labi hanggang sa damyugo ito habang nahihiyang tumingin kay Yang Kai, pagkatapos ay nagmamadaling umiwas ng tingin. Kung patuloy kang magganyan, wala na akong pakialam sa'yo. Hindi mapigilan ni Zemo na makaramdam ng sama ng loob. Siya ay isang babae lamang, ano ang silbi ng pagkakaroon ng walang kwentang gulugad? Sabi ng ibang lalaki, dapat alam ng tunay na lalaki kung kailan dapat sumuko at kailan hindi susuko. Ang mukha ni Leng Shan ay puno ng ayaw, ngunit hindi siya umimik. Nakangiti ang bibig ni Yang Kai habang nakatitig sa kanya ng malapitan. Nagkamali ako. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay ibinuka ni Leng Shan ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay kasing lambot ng lamok, halos hindi marinig, ang kanyang dalawang kamay ay nagpupumiglas sa isa't isa dahil sa kaba. Tiningnan lang siya ni Yang Kai nang walang pakialam, walang sinasabi. Kinagat ni Leng Shan ang kanyang mga ngipin, nahihirapan. Tumawa si Zemo at sinabing, alam niyang mali siya, kaya hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo sa hinaharap. Okay, sige, huwag kang umiyak. Pagkasabi nito, tinulungan ni Zemo si Leng Shan na panasan ang gilid ng kanyang mga mata. Martial Peak, Kabanata 239. Paano mo nagawa iyon? Ito ay wala sa iyong negosyo. Naiinis na itinulak ni Leng Shan ang kamay ni Zemo. Minsan lang ito. Walang pakialam na sabi ni Yang Kai. Nang marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Leng Shan na makahinga ng maluwag, batid na hindi na niya kailangang magdusa ng hindi mabata na pagpapahirap na iyon. Paano mo nagawa? Matagal na nag-alinlangan si Leng Shan bago tuluyang naglakasloob na itanong ang tanong sa kanyang puso. Dati, ginamit lang niya ang kanyang Ghost King Seal kay Yang Kai, at pagkatapos nitong bumalik sa kanyang katawan, iba na ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi nilinang ni Leng Shan ang kanyang divine sense, kaya hindi niya alam kung ano iyon, ngunit alam niya na ang lalaking nasa harapan niya ay umasa dito upang kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan. Sobrang curious din ako dito. Kung maginhawa sa iyo, maaari mo bang sabihin sa akin? Si Zemo ay ngumiti ng kaakit-akit, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Yang Kai, ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang nakaawang, nagpapakita ng medyo hindi kumbinsido na itsura, ang kanyang mga pulang mata ay lubhang kaakit-akit. Napakasimple, nagtanim lang ako ng tatak sa divine sense mo. Sumagot si Yang Kai na may mapaglarong tingin. Nakinig sa kanya ang dalawang babae at bakas sa mukha nila ang pagkagulat. Napakasimple. Kahit na hindi nila nilinang ang kanilang divine sense, alam nila kung gaano kahirap magtanim ng tatak sa isip ng isang tao.
Hindi banggitin na si Yang Kai ay isang Separation and Reunion Boundary Cultivator lamang, kahit na siya ay isang Immortal Ascension Boundary Cultivator, kakailanganin pa rin ng maraming pagsisikap para gawin ito. Hindi pa banggitin, kinailangan din niyang mag-alala na masira ang kaluluwa ng isang tao at gawing tanga. Ngunit mula sa kanyang bibig, tatlong simpleng salita lang iyon. Kung iniisip ang nangyari sa kanilang dalawa, masasabing ang napakasimple nito. Hindi na kailangang sabihin, ginamit ni Leng Shan ang kanyang Ghost King Seal at pagkatapos ay binawi ito. Sa mas mababa sa 3 paghinga ng oras, ang kanyang buhay at kamatayan ay wala na sa kanyang mga kamay. Binawi lang ni Zemo ang isang strand ng kanyang Divine Sense na nakakabit sa kanyang soul-controlling insect, ngunit ganoon din ang sinapit niya. Ngayong naisip niya ito, ang binatang ito sa kanyang harapan ay hindi umalis pagkatapos patayin si Jinhao. Natatakot siya na pinaghandaan na niya ito at hinihintay na lamang niya si Zemo na kumuha ng pain. Nakakatawa na talagang nasagasaan si Zemo. Nahulog sa bitag ng ibang tao, tuluyang nawala ang kanyang kalamangan at naging alipin niya. Sa pag-iisip nito, nanlamig ang puso ni Zemo at lihim niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Kanina, nang sabihin niyang susunugan niya ang soul-controlling insect, tiyak na pilitin siyang bawiin ang kanyang Divine Sense. Ito ay isang thread ng Divine Soul na pinakialaman ng maaga. Nakatitig kay Yang Kai, huminga ng malalim si Zemo at nagtanong. Talaga bang isa ka lang bang Separation and Reunion Boundary 7th Stage Cultivator? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Tinapik ni Zemo ang kanyang nanginginig na buong dibdib at tumawa ng masama. Tulad ng sinabi ko, tama ka. Paano magagawa ng isang Separation and Reunion Boundary 7th Stage Cultivator ang gayong tagumpay? Sa kagaano kakalakas? Tumawa si Yang Kai. Nanginginig ang kanyang katawan, at kumalat ang isang hindi nakikitang aura. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay lumundag saglit, ngunit hindi nagtagal ay huminahon ito. Breakthrough. Sina Zemo at Leng Shan ay nakatitig ng blanko kay Yang Kai. Halata naman na nakuha lang niya ito matapos masira ang isang maliit na kaharian. Ngunit, ang alon na ito ay hindi malakas. Ito ay hindi kahit nasa antas ng Yuan Chi. Isa na akong Separation and Reunion Boundary 8th Stage Cultivator. Tinaasan ni Yang Kai ang kanyang kilay sa dalawang babae. Sina Zemo at Leng Shan ay parehong dumaing sa kanilang mga puso. Kaya, isa lang talaga siyang Separation and Reunion Boundary Cultivator. Hindi kasinungalingan ang sinabi niya noon. Nagkatinginan, kapwa na mula sina Zemo at Leng Shan. Sa kanilang dalawa, ang isa ay isang Yuan Chi 6th Stage Cultivator, ang isa ay isang Yuan Chi 4th Stage Cultivator. Pareho silang henyo ng kani-kanilang mga sekta. Sa kanilang paghaharap ni Yang Kai. Palibhasa'y nahuli sa isang iglap, at kahit na kontrolado ang kanilang buhay at kamatayan, natural na nahihiya sila. Nakangiting mapait, hindi alam ng dalawang babae ang sasabihin. Maaari niyong gawin ang anumang gusto niyo. Bagamat kontrolado ko ang buhay at kamatayan niyo, basta't masunurin kayo, hindi ako susubok ng anumang nakakatawa. Hindi ko gagawing napakahirap para sa iyo. Kaya, kung gusto niyo manghuli ng isang tao o monster beast, huwag mag-atubiling gawin ito. Kapag kailangan ko kayo, tatawagan ko kayo. Muling ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Dahan-daang umatras sina Leng Shan at Zemo ng ilang dosenang metro bago huminto. Ayaw nilang mapalapit kay Yang Kai at maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan niya. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Bulong ni Zemo sa sarili habang nakatitig kay Yang Kai sa malayo. Tumuso si Leng Shan. Iniisip kung paano siya sumuko, hindi niya maiwasang mahiya. Pagiling ng kanyang mga ngipin, ngumuso siya. Maaga o huli, babayaran ko siya. Sinulyapan siya ni Zemo at tumawa. Kung may kakayahan kang tumakas mula sa kanyang kontrol, makikita natin. At ikaw, ang pares ng magagandang mata ni Leng Shan ay puno ng pagpatay na hangarin habang nakatitig kay Zemo. Hindi ko nakakalimutan ang kahihiyang nasa tabi mo ilang araw na ang nakakaraan. Tumiti si Zemo, bakit ka nagagalit? Wala akong ginawa sa'yo. Tsaka, hindi ka ba nag-enjoy? Hindi ako maloloko ng reaksyon mo. Malazwa. Galit na galit si Leng Shan, namumula ang kanyang mukha. Kung maglakas loob kang banggitin muli ang mga bagay na iyon, hindi kita bibitawan. Tumiti si Zemo ng mapanlit. Ang buhay at kamatayan natin ay wala sa atin ang magdedesisyon, kaya mas mabuting huwag kang masyadong magalit sa akin. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makahanap ng isang paraan upang mabuhay sa kanyang mga kamay. Nakita mo naman ang ugali niya sa atin, ni Katie Ting na awa, hindi siya nagpapakita ng awa. Kung talagang pahihirapan natin siya, siguradong papatayin niya tayo. Tumisi si Leng Shan, natutuwa sa kanyang kasawian. Kahit na mayroon kang ganoong araw. Ano ang pakiramdam ng kontrolado? Lahat naman tayong mga babae bakit calculative? Dapat nasa iisang bangka tayo ngayon. Napasimangot si Zemo, huminga ng malalim si Leng Shan. Bagamat puno pa rin ng hinanakit ang kanyang puso, kailangan niyang aminin na tama si Zemo, nag-alinlangan sandali bago nagtanong. Ano ang gusto mong gawin? Akitin mo siya. Napuno ng pananabik ang mukha ni Zemo. Mukhang 16 o 17 taong gulang siyang bata, mas bata sa atin ng ilang taon. Kahit gaano pa siya kalupit, lalaki pa rin siya. Ikaw at ako ay hindi naman masama ang Hitsuta, kaya kung gusto mong akitin ng maliit na brat na ito, hindi ba madali? Sa tingin ko gusto mo na lang siyang matulog.
Walang awang pag-atake ni Lengshan. Bakit ba napakapurol mo? Hindi napigilan ni Zemo na imulat ang kanyang mga mata, biglang tumawa. Ngunit may isang bagay na hindi ko pinagsinungalangan sa kanya. Kaming mga kababaihan sa dinastiyang Tian lang ay likas na sumasamba sa malakas. Hindi mataas ang kanyang kultibasyon, ngunit talagang kaya niya kontrolin mo ako. Ito ay isang bagay na kahit ang aking kapatid ay hindi magagawa. Mag-isa ka, hindi ko ipapahiya ang sarili ko. Tumuso si Lengshan, tumalikod at lumakad palayo, nakaupo na nakakrus ang paa. Matapos pahirapan ni Yang Kai ng 2 beses, siya ay nahimatay. Kailangan niyang gumaling kaagad. Tumisi si Zemo, iniisip sa sarili. Hintayin mo lang na masakop ko siya, at malalaman mo na tama ako. Dati ganito ang mundo, sinakop ng mga lalaki ang mundo, sinakop ng mga babae ang mga lalaki, ito ay sinaunang katotohanan. Naka-cross-legged si Yang Kai, hindi kaagad inayos ang sarili niyang mga usapin, sa halip ay nakatuon sa pagdama sa mga reaksyon ni Zemo at Lengshan Souls. Bagamat hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng mga ito, ang kanilang kakaibang mga reaksyon ay malinaw na sinabi kay Yang Kai ang kanilang mga intensyon. Hindi masama, pareho silang masunurin, at least wala silang naisip na patayin ako ang kakayahang kontrolin ang mga ito ng maayos. Ito ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa para kay Yang Kai. Ang lahat ng ito ay salamat sa Old Demon. Sa orihinal na plano ni Yang Kai, gusto lang niyang sunugin ang 2 soul-controlling insects para masugatan si Zemo. Pagkatapos ay maghihintay siya ng pagkakataon para patayin siya. Gayunpaman, ang Old Demon ay nakaisip ng isang mas mahusay na paraan. Sa pamamagitan ng paghahalo ng isang strand ng kaluluwa ni Yang Kai sa kaluluwa ni Zemo sa isang espesyal na paraan, sa sandaling binawi niya ito ay katumbas ng pagkakaroon ng tatak sa kanyang isip na nagpapahintulot sa kanya na ganap na kontrolin siya. Pagkatapos ng panghuling pagsubok, talagang naging maginhawa, mabilis, at epektibo. Sa matagumpay na precedent na ito, agad na itinoon ni Yang Kai si Lengshan. Ang Ghost King Seal ay isang martial skill na ginamit ng mga disipulo ng Ghost King Valley upang linangin, kaya tiyak na ito ay isang kapaki-pakinabang na tool. Ang Old Demon ay tumupad sa kanyang inaasahan at agad na gumamit ng ilang uri ng panlilinlang sa Ghost King Seal. Bukod dito, napaka-high-end ng panlilinlang ng Old Demon, kaya hindi na kailangang mag-alala na ito ay man-neutralize. Ang kaluluwa ay isang napakarupok na bagay, at ngayon na ang mga kaluluwa ni Zemo at Lengshan ay itinanam sa tatak ni Yang Kai, kahit na gusto ng isang master na tulungan silang in-neutralize ito, kailangan nilang mag-alala na mapinsala ang kanilang kamalayan. Kawawa naman. Isang mas kaunting mapang-akit na kaluluwa. Medyo naiinis ang Old Demon sa sandaling ito. Sayang yata. Lalong hindi nasiyahan si Yang Kai. Kung alam ko nang mas maaga na magagawa ko ito, bakit ko papatayin si Jinhao at ang isa pang disipulo ng Ghost King Valley? Hindi ba't mas mabuting ipasukaw sila bilang mga tulisan? Napangiti ang Old Demon. Alam mo na ang lahat ngunit wala kang sinabi, tama ba? Bahagyang naiinis si Yang Kai. Nagreklamo ang Old Demon. Napakahinang kaaway, walang silbi na supilan sila. Kung hindi lang ako pinaalala ni Young Master, hindi talaga ito maiisip ng matandang lingkod na ito. Kalimutan mo na, ang pagkuha sa isang lalaki bilang isang subordinate ay medyo kakaiba. Walang masyadong pakialam si Yang Kai. Matapos lihim na pagmasdan si Zemo at Lengshan saglit, isinubsob ni Yang Kai ang kanyang sarili sa kanyang sariling mga gawain. Huminga ng malalim, tinawag ni Yang Kai sa kanyang isipan, tinawag ang Yaksha Golden Shadow Leopard na control niya. Inabot at hinawakan ang ulo nito, dinurog niya ang Beast Slave Seal sa katawan nito. Sa sandaling makalaya ang Fifth Order Monster Beast mula sa pagkakagapos nito at nabawi ang kalayaan nito, agad itong tumakas. Hindi pinatay ni Yang Kai. Hindi niya ito hinabot. Sa halip, sa ilalim ng utos ni Zemo, ilang dosenang monster beast ang ipinadala, pinilit itong pabalaykan at muling itinanam ang soul-controlling insect nito. Walang pakialam si Yang Kai sa kanya, gamit ang kanyang kaliwang kamay upang bumuo ang White Tiger Seal at ang kanyang kanang kamay upang mabuo ang Divine Ox Seal, pinagdikit ang kanyang mga palad at itinutulak ang mga ito pasulong. Sa isang dagandong, ang Heaven-Shaking White Tiger at Earth-Splitting Divine Ox ay sabay na lumitaw. Naakit sa dagandong na ito, si Z mabilis na napalingon si Namo at Lengshan, at pagkatapos makita ang dalawang parang buhay na Beast Phantoms, hindi nila maiwasang mapapanganga. Hindi pa sila nakakita ng ganitong mahiwagang martial skill. Upang ma-activate ang sariling Yuan Chi, ang dalawang pulang monster beast ay malinaw na hindi laman at dugo, ngunit sa halip ay binubuo ng Yuan Chi ni Yang Kai. Gaano kay aman at dalisay ang kailangan nitong si Yuan Chi para makamit ang gayong tagumpay? Hindi ba siya ay isang separation and reunion boundary cultivator lamang? Nang makita ito, si Yang Kai ay bamantong hininga, iniunat ang kanyang kamay, at pinitik ang kanyang mga daliri, na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawang Beast Phantoms ng sabay. Matapos gamitin ito sa mahabang panahon, natuklasan din ni Yang Kai ang ilan sa mga misteryo ng Beast Soul Skill. Kahit kailan, isang White Tiger at isang Divine Ox lang ang maaaring ipatawag, imposibleng ipatawag ang pangalawa. Ang Beast Soul Skill ay nahahati sa dalawang Beast Phantoms at pinagsama upang mabuo ang Beast Slave Seal, ngunit ito man ay nahahati o pinagsama, bago nawasak ang unang Beast Soul o ang Beast Slave Seal, hindi na ito magagamit sa pangalawang pagkakataon.
Maaaring may kaugnayan ito sa dalawang makapangyarihang labi ng Monster Beast sa kanyang katawan. Kung nais ni Yang Kai na isagawa ang Beast Slave Seal, maaari lamang niyang sirain ang dalawang Beast Phantoms. Patuloy na ginagamit ang White Tiger Seal at ang Divine Ox Seal, sinubukan ni Yang Kai na pagsamahin ang mga ito sa isa, sinusubukang tuklasin ang mga misteryo ng Beast Slave Seal. Martial Peak, Kabanata 240. The Monarch Path. Parehong natulala sina Zemo at Leng Shan. Nakita lang nila ang dalawang pulang halimaw na lumabas sa gilid ni Yang Kai at pagkatapos ay nagkapira-piraso. Paminsan-minsan, isang sinag ng liwanag lang ang nakikita nila, kaya wala silang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay itinuturing pa rin ng mga elite ng kani-kanilang mga sekta, kaya natural na makikita nila na si Yang Kai ay nagsasanay ng ilang uri ng mahiwagang martial skill na hindi pa nila narinig. Kaya lang, para magsanay ng walang ingat, gaano karaming primordial chi ang kailangan niyang sayangin. Ilan sa mga martial skills na ito sa tingin mo ang maipapakita niya sa kanyang Yuan Chi? Hindi mapigilan ni Zemo na tanungin si Leng Shan ng mahina. Hindi hihigit sa 5 galaw, ang kanyang Yuan Chi ay maubos. Tansya ni Leng Shan. Hindi na tumanggi si Zemo sa pagkakataong ito at sa halip ay bahagyang tumango, tila sang-ayon sa pananaw ni Leng Shan. Nararamdaman ng dalawang babae ang malaking pagkonsumo ng Yuan Chi mula sa pagbabago-bago ng Yuan Chi, kaya kitang-kita na ang martial skill na ito ay talagang hindi mababa ang grade. Kung mas mataas ang grado ng martial skill, mas malakas ito, ngunit mas maraming Yuan Chi ang nakonsumo nito. Kahit na ipakita nilang dalawa ang martial skill na ito, 10 beses lang nila ito maipapakita. Hindi mataas ang cultivation ni Yang Kai, kaya natural na hindi niya ito kayang suportahan sa mahabang panahon. Ano, may idea ka ba? Tumingon si Leng Shan para makahulugang tumingin kay Zemo. Natigilan si Zemo at tinapik ang kanyang dibdib. Huwag kang magsalita ng walang kaparakan. Kahit naubos na niya ang lahat ng kanyang sigla, kailangan lang niya ng isang pag-iisip para patayin tayo. Pinakamabuting maging tapat tayo. Ang pagiging kontrolado ng isang kaluluwa ay hindi biro. Tingnan mo, ika-5 beses na. Habang nag-uusap sila, muling ginamit ni Yang Kai ang kanyang Beast Spirit skill, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi pa rin siya nagtagumpay. Parehong na-activate ang White Tiger Seal at Divine Ox Seal, at lumitaw ang dalawang Beast Spirits. Hindi nagmamadali si Yang Kai at nagkalat lang sila. Maingat na nararamdaman ang misteryo nitong martial skill, naalala niya ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya noong matagumpay niyang pinagsama ito. Matamis na ngumiti si Zemo at inabot ang kanyang manggas, naglabas ng isang bote. Anong ginagawa mo? Napatingin sa kanya si Zemo na nagtataka. Sinisikap na pasayahin siya. Inalag ni Zemo ang bote. Ito ang Yuan Chi Restoration Pill ng ating Tianlang Dynasty. Dapat ay mayroon ka, tama. Ngayon na ang oras kung kailan kailangan niyang bumawi, minsan lang ito sa buhay na pagkakataon. Kasuklam-suklam, walang hiya. Ginagamit ang kahihiyan para sa kaluwalhatian. Saway ni Leng Shan na naka-straight face. Hehe. Huwag mong sabihin yan. Tinakpan ni Zemo ang kanyang bibig at humadjadyak. Kung ang pinakamasama ay dumating sa pinakamasama, sa susunod na pagkakataon na kailangan niyang gumaling, bibigyan kita ng pagkakataon. Magpalitan tayo. Tumuso si Leng Shan. Ang kanyang puot, gayunpaman, ay lubos na napigilan. Siyempre, hindi niya kayang akitin si Yang Kai, ngunit maaari niya itong bigyan ng ilang mga table tasks sa tamang oras para makuha ang pabor ni Yang Kai. Ngayong nasa kanyang mga kamay ang kanyang buhay at kamatayan, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Natural, kailangan niyang ibaba ang kanyang postura. Kung hindi, kung ang murang lingkod na iyon na si Zemo ang magkusa, ang kanyang hinaharap na mga araw ay magiging napakahirap. Aalis na ako, sabi ni Zemo habang nakatayo, ngunit bago pa siya makahakbang, narinig niya ang dalawa pang dagandong na nagmumula sa kabilang panig. Ginamit niya ba ulit? Nagulat si Zemo, at gayon din si Leng Shan. Sa pagkakataong ito, dapat pagod na siya diba? Bulong ni Zemo sa kanyang sarili, isang kaakit-akit ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay humakbang pasulong. Ngunit sa sandaling iyon, winasak ni Yang Kai ang dalawang Beast Spirits. Muli, ginamit niya ang kanyang Beast Spirit skill. Tagumpay. Ang White Tiger Seal at Divine Ox Seal ay perpektong pinagsama, naging isang sinag ng liwanag na bumaril pasulong. Kung may Monster Beast sa harap niya, siguradong tatamaan ito ng Beast Slave Seal at makokontrol. Sa paghampas habang mainit ang plancha, patuloy na winawagayway ni Yang Kai ang kanyang mga kamay, patuloy na ginagamit ang kanyang Beast Spirit skill. Sa isang paghinga, ginamit niya ito ng 4 na beses, ngunit 2 beses na nabigo. Matapos magtagumpay ng 2 beses, malabong naramdaman ni Yang Kai na nahanap na niya ang pakiramdam na iyon, ngunit hindi pa rin siya sapat na sanay. Si Zemo, na isang hakbang pasulong, ay tahimik na binawi ang kanyang mga hakbang. Kasama ni Leng Shan, pareho silang tulala sa eksenang nasa harapan nila. Ang pagtitiis ni Yang Kai ay lubos na lumampas sa kanilang mga inaasahan at imahinasyon. Lumipas ang isang buong araw. Si Yang Kai ay nagsasanay pa rin ng kanyang Beast Spirit skill. Si Zemo at Leng Shan ay ganap na manhid, ang kanilang mga puso ay puno ng kalungkutan. Gaano karaming Yuan Chi ang nakaimbak sa katawan ng taong ito? Paano niya susuportahan ang gayong walang prinsipyong pag-atake?
Hindi kaya napakakaunting yuan chi ang nakonsumo ng martial skill na ito. Hindi banggitin ang pagkagulat ng dalawang babae, si Yang Kai ay hindi sinasadyang nabigla. Ang reserbang yang liquid ng dantian ay aktwal na nabawasan ng higit sa 20 patak. Ngayong wala nang yang attribute na table task na pandagdag sa kanyang yang liquid, ang mga reserba ng dantian ay kailangang gamitin ng matipid, kung hindi, walang paraan upang pigilan ang masamang enerhiya sa loob ng matigas na gininto ang skeleton. Gayunpaman, ang paggamit ng kanyang beast spirit skill ay talagang nakakonsumo ng labis na yuan chi. Hindi lang niya ginamit ang kanyang beast spirit skill, kundi pati na rin ang kanyang Burning Sun's 3-layer blast, yang inflammation wings, star mark, na lahat ay nangangailangan ng malaking halaga ng yuan chi. Kung ito ay sinumang separation and reunion boundary 8th stage cultivator, magiging imposible para sa kanila na gamitin ang mga diskarteng ito ng masyadong madalas. Hindi ko na magagamit ang yang liquid ko para sanayin ang beast spirit skill ko. Pagkaraan ng mahabang panahon na pagsimangot, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Mayroon siyang 3 energy warehouse sa kanyang katawan, ang Star Space ay exclusive sa Star Mark martial skill, at ang yang liquid ng dantian ay hindi maaaring sayangin, ngunit ang enerhiya ng matigas na golden skeleton ay maaaring. Ang dami ng enerhiya na nakaimbak sa golden body ay halos hindi masusukat. Karaniwan, maaari lamang siyang mag-extract ng enerhiya mula sa golden body kapag ginamit niya ang Anyildang Will. Ngayon, may naisip ba siyang paraan para magamit ang enerhiya sa golden body para magsagawa ng martial skills? Gawa niya, kung gayon ang kanyang pagtitiis ay tataas sa isang bagong antas, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa dami ng yang liquid na mayroon siya. Sa sandaling pumasok sa isip niya ang ideyang ito, naging nasa sabik si Yang Kai, dahil wala sa kanyang martial skills ang nangangailangan ng paggamit ng yang attribute yuan chi, lahat ng ito ay maaaring gamitin ng anumang attribute yuan chi. Huminga ng malalim, pinilit ni Yang Kai ang natitirang true yang yuan chi mula sa kanyang meridians papunta sa kanyang dantian, ganap na nawalan ng laman ang lahat ng kanyang meridian. Ibinaon ang kanyang isip sa golden skeleton, sinubukan ni Yang Kai na makipag-usap dito, sinusubukang kumuha ng enerhiya mula rito. Unti-unti, tumugon ang golden skeleton, at bumuhos ang kaunting enerhiya mula rito, na bumubuhos sa kanyang mga meridian. Isang mahinang pakiramdam ng karahasan at uhaw sa dugo ang bumangon sa kanyang puso. Ito ang katangian ng enerhiya ng matigas na kalansay ng golden skeleton, isang napakasamang enerhiya. Ito ay ganap na naiiba mula sa purong yang attribute true yang yuan chi, isang ganap na kabaligtaran na pag-iral. Habang bumubuhos ang enerhiya ng golden skeleton sa kanya, ang buong katawan ni Yang Kai ay unti-unting nababalot ng itim na aura, baliw, malupit, at marahas, na kumalat sa lahat ng direksyon. Nakita ni Zimo at Leng Shan ang eksenang ito mula sa malayo at hindi nila maiwasang maramdaman ang paglundag ng kanilang mga puso. Ito ay naging demon race. Bulalas ni Zimo, talagang naging demon race. Tumayo din si Leng Shan at tinitigan si Yang Kai. Biglang nagkatinginan ng dalawang babae, kitang-kita ang saya at excitement sa mga mata ng isa't isa. Sa isip nila, halatang madalas na sinasanay ni Yang Kai ang mahiwagang martial skill na iyon, na nagiging sanhi ng pagkagulo ng kanyang yuan chi, na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng kanyang isip, at pagkatapos ay hindi niya ito makontrol, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ni Yang Kai, ngunit ngayong nasa ganoong sitwasyon siya, nakita ng dalawang babae ang isang kislap ng pag-asa. Kung ang matigas na gininto ang skeleton ay magiging lahing demonyo, kung gayon ang kanyang mga meridian ay masusunog. Masisira ang kanyang paglilinang. Siya ay magiging isang ganap na basura, o siya ay mamamatay sa lugar, ang kanyang kaluluwa ay nakakalat. Ano man ang magiging resulta ni Yang Kai, handang makita ito ni Zimo at Leng Shan. Mas maganda kung mamatay na siya. Palihim na nanalangin ang dalawang babae sa kanilang mga puso. Puno ng saya at pag-asa ang magagandang mukha nila. Kung talagang magiging demon race si Yang Kai dahil sa matigas na gininto ang skeleton, masisira ang tatak na nakatatak sa kanilang isipan, at maibabalik nila ang kanilang kalayaan. Ang mga mata ng dalawang babae ay tumitig kay Yang Kai nang hindi kumukurap. Ang kanilang paghinga ay unti-unting naging hindi matatag, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging lubhang kinakabahan. Habang unti-unting nagiging makapal ang itim na chi sa katawan ni Yang Kai, ang marahas at uhaw sa dugo na aura sa paligid niya ay naging mas matindi din. Kung ang Anyildang Golden Skeleton ay magiging demon race, kung gayon ang kanyang isip ay magiging magulo, at hindi niya makikilala ang sinuman. Paano kung hindi niya sinasadyang mapasabog ang tatak na nakatatak sa ating isipan? Biglang naisip ni Leng Shan ng isang napaka-praktikal na problema. Sa ngayon, tiyak na walang malay at hindi makapag-isip si Yang Kai, kaya napakababa ng posibilidad ng kanyang pag-iisip. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang maging magbantay. Kung talagang ginawa ito ni Yang Kai, mamamatay sila ng hindi makatarungan. Nagiba ang ekspresyon ni Zimo, namutla ang magandang mukha nito, dinilaan ng mga labi at matalim na tinitigan si Leng Shan. Ano ang gusto mong gawin? Magdagdag ng panggatong sa apoy. Kinagat ni Leng Shan ang kanyang labi at nagmungkahi sa nanginginig na boses. Bahagyang kumunat ang noo ni Zimo, iniisip ang mga pakinabang at talo pati na rin ang posibilidad ng tagumpay. After a long time, she nodded bahagyang.
Mabuti, ngunit maghintay tayo ng kaunti pa. Hindi ko alam kung malay pa ba siya, pero kung magiging seryoso ang sitwasyon. Tapos pupunta tayo. Ang huling pangungusap ay sinabi ng determinado at tiyak. Halatang nagdesisyon na siya. Tihim na tumango si Leng Shan. Kinakamot ang kanyang mga ngipin, tumingin siya sa direksyon ni Yang Kai. Ang kanyang mga iniisip ay mas komplikado kaysa kay Zemo. Pagkatapos ng lahat, kahit na pinatay niya si Yang Kai at tinanggal ang tatak na nakatatak sa kanyang isipan, mayroon pa ring 12-dosenang monster beast si Zemo na dapat alipinin. Si Leng Shan naman ay nag-iisa, kaya natural na kailangan niyang magplano ng paraan. Sa ilalim ng pagmamasid ng dalawang babae, ang mga palatandaan ng pagiging demon race ni Yang Kai ay lalong nagiging seryoso. Ang itim na chi sa paligid niya ay napakakapal na halos imposibleng makita ang kanyang anyo. Nakabalot dito, isang magaspang na balangkas lamang ang makikita. Kahit na ilang dosenang metro ang layo nila, kitang-kita pa rin ng dalawang babae ang masamang aura na lumabas sa itim na chi. Matapos hintayin ang oras na kakailanganin para magsunog ng isang stick ng insenso, sinabi ni Zemo. Mukhang tuluyan na siyang nahulog sa estado ng naging lahi ng demonyo. Wala talagang paraan para makatakas. Gusto mo bang pumunta? Sumulyap si Leng Shan kay Zemo. Napangisi si Zemo at bahagyang tumango. Huminga ng malalim ang dalawang babae at dahan-daang lumapit kay Yang Kai, ang kanilang Yuan Chi ay lihim na namumuo habang maingat nilang pinagmamasdan ang mga galaw ni Yang Kai. 50 metro, 40 metro, 30 metro. Habang papalapit sila, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso ng dalawang babae. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa kanila, paano sila mananatiling kalmado. 20 metro, 10 metro. Hanggat nasa loob sila ng 5 metro, ang dalawang babae ay makakaatake ng magkasama at agad nakikitilan ang buhay ni Yang Kai. Kapag napatay nila siya, aalisin ang tatak na nakatatak sa kanilang isipan. Para bang nakikita nila ang kalayaan na umaawat sa kanila, Zemo man o Leng Shan, hindi maiwasan ang mga magagandang mukha nilang mamula sa kaba at pinanabik. 5 metro. Nang tumigas ang dalawang babae sa kanilang mga puso at papatayin na sana siya ng walang ingat, isang pares ng eskarlata na mata ang biglang bumukas mula sa loob ng itim na chi. Ang mga mata na ito ay tila na puno ng mahiwagang kapangyarihan, na tumatagos sa puso ni Zemo at Leng Shan. Ang dalawang babae ay hindi sinasadyang tumigil sa kanilang paglalakad, ang kanilang malambot na katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Nakikita nila ang lahat ng uri ng kasamaan sa mga mata na ito, ngunit kahit ganoon, naroon pa rin ang katahimikan at pangungutya sa kanila.